Nag-iisang anak ako ng mami at daddy. Pero sa kabila ng maaluwan naming pamumuhay, sinabi ng mami na malabo na raw akong masundan dahil merong problema ang daddy na naintindihan at naunawaan ko lamang noong ako'y high school. Noong ako'y elementary, lalo na noong ako'y mag-high school, hindi lang ako na isang elementary student ang nakakapansin sa aking ganda ng mami at sa plakado niyang kaseksihan. Maging ang aking mga kaklase sinasabing, "Uy, yun ang mami mo?" At sa aking pagsagot sa kanilang katanungan, "Ang ganda naman ng mami mo," ang kanilang nagiging komento. At ang ilan ay nagsasabi pang, "Nako, imposibleng hindi ka magkaroon ng kapatid sa itsura ng mami mo." Malaki ang bahay namin, pero dahil ibang lahi o dayo sa Pinas ang daddy, napakabihira naming magkaroon ng bisita. At kung magkaroon man, hindi nagtatagal sa bahay. Meron kaming smoking area sa likod bahay kung saan madalas maglagi ang daddy. At bago matulog, hindi nawawala sa kanya ang tumagay na sinasabing di umano'y pampahimbing ng tulog. Boring at madalas ang mami ang aking nakakausap. At noong ako'y college, lumabas na ng tuluyan ang sinasabi ng mami na problema ng daddy. Nag-i-insulin na si daddy na isa pala sa dahilan kung bakit malfunction ang daddy pagdating sa kulastuyan. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Bilang nag-iisa at isang anak ng masasabi kong mayamang pamilya, dahil maganda at di hamak na mas malaki ang bahay namin kumpara sa aking mga pinsan, noong ako'y magkaisip at hindi sa pagyayabang ay talagang angat kami sa buhay, ay masasabi kong iba talaga ang klase ng pamumuhay kapag ang isang pamilya ay stable pagdating sa financial. Kahit ang daddy lamang ang nag-iisang naghahanap buhay sa aking mga magulang. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Alex, 38 years old, at eto, single pa rin at siyang kasama ng mami sa buhay. Maayos na ang pamumuhay meron kami nang ako'y magkaisip. Isang architect ang daddy, bagamat financial stable at may sarili na raw bahay ang daddy dito sa Pinas nang makilala ang mami at sila'y maging mag-asawa. Hindi tulad ng ibang couple, kapag ibang lahi ang napangasawa ng babae na dinudumog ng kamag-anak, ay hindi ganoon ang aming sitwasyon. At naging dahilan pa nga ang pagiging ibang lahi ng daddy upang kahiyaan ng ibang kapatid ng mami ang paghingi ng tulong sa kanya dahil sa pagkakaroon niya ng mister na ibang lahi. Chinese kasi ang daddy at kahit taon na ang binibilang dito sa Pinas ay hirap pa rin siya sa pagtatagalog. Maaaring isa yon kaya siya'y iniiwasan o baka naman talagang marunong lang mahiya ang mga kapatid ng mami na aking mga tito at tita. Dahil din doon, napakabihira namin kung magkaroon ng bisita sa bahay at kung magkaroon man, hindi nagtatagal sa bahay. Hindi naman iwas ang daddy kina lolo at lola, even sa mga kapatid ng mami. Yun nga lang, sa ilang ulit namin ng pag-uwi ng probinsya noong nabubuhay pa ang daddy, ay lagi lamang siyang naiiwan sa bahay. Pero siya ang nagsasabing bumili ng kung ano-ano para ipasalubong sa mga nag-aabang sa amin sa probinsya. Mostly kay lolo at lola nga, galante ang daddy. Kahit sa aking mga laruan, kapag nalaman ng daddy na uuwi kami ng probinsya, gusto ng daddy, ipamigay ko sa aking mga pinsan. Kaya naman raw namin ang bumili sakaling gustuhin ko. Tahimik ang daddy na parabang isang malalim na lawa. Pero alam ko kung gaano niya kamahal ang mami. Lalo't ni minsan, nervous silang nagkaroon ng problema na parabang tiwala ang daddy kay mami.
sa lahat ng bagay. Private school ako noong elementary at high school kung saan nga ay maraming nakapansin sa kaseksihan at kagandahan ng mami. At may nagsabing imposible raw na hindi ako magkaroon ng kapatid kung ganoon ang ganda ng mami meron ako. Bagay na ang mami na rin mismo ang nagsabi sa akin na imposible na para sa akin ang magkaroon pa ng kapatid dahil merong kondisyon ang daddy na nakakaapekto sa kanyang pagkalalaki. Magpasalamat na lamang raw ako't mukhang last trip yata ng biyahe ay umabot pa ako. Pagamat ganon, hindi naman iyon naging issue kay mami na narinig ko pa nga sa usapan ni mami at ng isa sa aking tita hindi kung kailan maisipan, kung kailan tayuan. Ang importante daw, hindi kami mahirap. Hindi lang naman raw doon nagiging masaya ang babae. Oo nga't isa bilang mag-asawa na dapat sulitin habang kasagsagan dahil nga sa pagtanda ay kusang nawawala. Ay walang magagawa dahil malayo rin naman kasi ang pagitan ng edad ng mami at daddy. 20 years kasi ang pagitan ng kanilang edad. At kung paano nagkakilala ang mami at daddy tulad lamang din ng ibang probinsyana. Nangarap ng kaginhawaan sa buhay, lumuwas ng Manila, nagtrabaho at ayun, nagkakilala ang dalawa. Noong ako'y high school, medyo napapansin ko nang may nagbabago kay daddy. At isa na doon, yung pagiging masasakitin niya. Na sa kabila ng lahat ng iyon, ang bisyo na kanyang ginagawa noong makilala siya ng mami ay hindi niya kayang pawalan. Ang totoo niyan, sa likod bahay ay meron kaming smoking area. Tapos kapag gabi, bago matulog ang daddy, hindi ko nakitang natulog yon nang hindi nakainom. High school ako unang nagkaroon ng jowa na tawagin na lang natin sa pangalang Jenny B. Maganda siya. Yun nga lang, noong mga panahong iyon kasi, holding hands at kung hindi makaya ng sulat kamay, tulay para makapag-usap ang uso. Date lang, sapat na. Hindi tulad ngayon. Isa ako sa mga high school student na magsasabing high school ang pinakamasayang taon ng pag-aral, full of memories para sa akin. Noong makatapos ako ng high school, architecture din ang aking kinuha. Advantage ko na yon dahil pwede akong mabigyan ng tips ng daddy at pwede akong magapayan. Yun nga lang, yun ding pagtungtong ko ng college ang siyang paglala ng karamdaman ng daddy. Bukod sa pagtuturok niya ng insulin, naglabasan na rin ang iba't ibang sakit niya. Komplikasyon na, kumbaga. Nakaranas ng hirap ang daddy at taon ang kanyang naging pakikipaglaban sa karamdaman. To the point na ma-ospital siya at ang naging bawat hakbang niya, sakripisyo para sa kanya. Hanggang sa hindi na niya kayanin. Bago ako makatapos ng college, na dapat sana'y regalo ko sa kanya ang pag-akyat ng stage, pero na maalam na si daddy. Pagamat ganoon, masayang lumisan ang daddy dahil alam niya na sa ginawa niya habang nabubuhay, hindi kami maghihirap. Noong ako'y college at nakita ko ang naging sitwasyon ng daddy na walang magawa ang pera sa hirap na kanyang naramdaman, doon ka lang nakita ang halaga ng kalusugan. Na tipong kahit mayaman ka, may pera ka, at may maganda kang misis pero hanggang tingin ka na lang, merong class na karburador pero ang spark plug mo naman palyado. Noong nakaboro lang daddy, konti lang ang tao, ilang kakilala at ayun yung side ng mami ang marami. Sa pagkawala ng daddy, although alam naming hindi kami maghihirap, dahil noong mag-college kasi ako ay ipinalam na ni mami at daddy sa akin ng kanilang savings, dahan-dahan kaming nag-move on kahit mahirap. Yung dating smoking area na tambayan ng daddy, naging puntahan ko kapag hindi ko makita ang mami, kung saan madalas ko siyang makitang tulala, malayo ang tingin at tulo ang luha.
Sinabi ng mami na malaki ang pangarap ng daddy para sa akin, kaya unahin ko ang magtapos ng pag-aaral bago pumasok sa relasyon. Bagay na kahit meron akong jowa noong college at may pagkakataon na gumagana ng tama ang spark plug at alam ko naman kung ano ang pangarap ng aking mga magulang para sa akin. Ipinakilala ko kasi kay mami ang GF ko noong ako'y third year college, bagay na hindi ko magawa noong nabubuhay pa ang daddy. Itago na lang natin sa pangalang Christine ang ikalawa kong naging jowa at unang babae na nagpaintulot sa aking mga gamit ang spark plug na pamana ng aking mami at daddy. Na inakala kong dahil sa ganda ng aming relasyon, till death do us part, yun pala, mauuwi lang sa story of us. Natupad ko ang pangarap ko na maging architect. Ang totoo niyan, hindi lang ilang ulit akong inanyayahan ng aking mga kamag-anak sa side ni Papa. Kaya lang, nasa Pilipinas ang puso ko. At maging si Daddy nga Pinas ang pinili. Ako pa kaya?